So yun po mga Kalingap, magandang araw po sa ating lahat at welcome back po sa aking YouTube channel, Kalingap Rain. At ngayon guys, nandito po kami ngayon sa Quezon City. At yun po, kakatapos lang po namin pumasok sa office. And hindi lang po yun talaga yung dahilan kung bakit din po kami nandito sa Manila. Ang isa pong dahilan dyan is pupuntahan po natin si Baby Kaida. Sa mga hindi pa po nakakilala kay Baby Kaida, papakita ko po yung mga pictures. At kung ano po yung kwento ni Baby Kaida is makikita nyo po yan dito sa vlog ko. So ayun po, kasama ko po si Baby Ray and si Mrs. po. Actually kaming tatlo lang po. And kakagaling lang po namin kanina. Ay, ano po? Ano po? Ay, ball! Ay, kukuha pala ng ball. Ito po ang ball, ah. Yan po, supportive po yan sila Baby Ray. At sinamahan po tayo para puntahan po yung beneficiary po natin na si Baby Kaida. Papunta na po kay Batangas. Sana po supportahan nyo po itong vlog na to kasi sobrang kailangan po ni Baby Kaida ng tulong. So let's go po. So yun nga mga Kalingap, traffic pa nga. Grabe, medyo maaga pa po, alas 2 pa lang po ng hapon, pero grabe na po ang traffic dito sa EDSA. So abang-abang na lang po kayo kung ano oras po kayo makakadating sa Batangas. So let's go. Ingat po tayo lagi. God bless po. I know I can walk. Great blessings come to those who never stop trusting. One day at a time, thank God in them all. May the last word in my life come from God. I trust His promises, He will never fail. Guys, nandito na kami sa Batangas. Napakaganda. Grabe. After 4 hours, almost 4 hours na biyahe po namin from Cubao to Batangas. Sobrang ganda guys. At alam nyo ba guys, yan po yung Bulkang Taal. Ayan na po yan. Yan po yung uso ng Bulkang Taal. Pero papagtanong din po natin. Yan guys, ito na po yung bunganga ng Bulkang Taal. Parang nasa ano na pala tayo. Tawag nito Tagaytay. Apaganda. At doon na yung Tagaytay. Ayun na pala yung Tagaytay guys. Oh, nasa kapila pala kami. Yan na pala po yung Tagaytay. Tapos ito yung Bulkang Taal. Ito ang Bulkang Taal, alam ko yun, no? Yung maliit ito po, yan. Yan ang Bulkang Taal. At yun guys, nandito na tayo sa Batangas. May kasama po tayo, isa pong kaibigan at kapamilya din po, si Eman. Shoutout Eman. At yun po, nagpasama po tayo kay Eman kasi medyo natatakot din po kaming mag solo na pumunta dun sa pupuntahan natin na beneficiary kasi solo lang po kami ni Mrs. at ni Baby Ray. And nung pagsabi po namin na taga Batangas, ang naisip po namin agad si Eman. At sasamahan niya po tayo. Tara na kasi magagabi na po ng oras. Alas 6 na nga. At pupunta na po kami doon. Ila Baby, punta na po tayo. Tara Eman, let's go. I know I can walk. Great blessings come to those who never stop trusting. One day at a time, thank God in them all. May the last word in my life come from God. I trust His promises, He will never fail. So yung mga Kalingap, nandito na po kami sa bahay po nila Baby Kaida. Kasama ko po si Eman. At yun po, taga Batangas po si Eman. At sinamahan po tayo para naman po may kakilala po tayo na taga Batangas. At syempre nakakatakot din po na mag solo nang walang kakilala po. So yun po, buti na lang pinayagan tayo ni Eman. Eman, anong masasabi mo na niyaya kita dito sa vlog ko? Ayos naman, hindi lang kakaano. Oh, first time mo din mag sa vlog? First time po niya. At pero alam mo na nagvo-vlog ako? Oo. Okay. So yun po, pupunta na po namin at papakita ko po sa inyo kung saan po talaga nakatira sila Baby Kaida. At actually sinundo po kami nung tatay po ni Baby Kaida at interviewin po natin mamaya. Medyo malayo po siya dun sa sentro ng Batangas, pero dahil naman may service naman po tayo, walang problema. Para naman po ito kay Baby Kaida. So let's go po, punta na po natin. Yun guys, madilim pala dito sa bahay nila, no? Sige. Sige, ikaw na maguna. Actually, ito po mga Kalingap, sinundo po tayo nung tatay ni Baby Kaida. Ano? Ayan. Tara.
Pasensya na, naabala pa kayo ng gabi. Ayan. Ito po ang bahay nila, Baby Kaida. Ayun, malaki din pala ang bahay nila, Baby Kaida. Ayun guys, hindi ko lang po mapakita kasi gabi na po. So yun po mga Kalingap, magandang araw po sa ating lahat at welcome back po sa aking YouTube channel, Kalingap Rain. At ngayong araw po, nandito na po tayo sa bahay po nila, Baby Kaida. Gusto ko lang po munang interviewin si Nicole. Si Nicole po ay ang nanay po ni Baby Kaida. So okay lang Nicole na interviewin muna kita. Sige, kamusta ka naman? Kamusta ka sa ngayon? Okay lang po, na medyo hindi okay. Pero still fighting pa din po. Okay. At sa mga hindi pa man po alam kung ano po yung pinagdadaanan ni Nicole at nila Baby Kaida, alamin muna po natin bago po tayo magsalita ng kung ano-ano po or mambash. Yung purpose po nito is para po kay Baby Kaida, hindi naman po para kung kanino man. Ang purpose po talaga nito is matulungan po si Baby Kaida. So yun pala, paano mo pala nakilala ang Team Kalingap? Ano po, nag-umpisa po yun, pinapanood ko po lagi si Kalingap Rab. Ay. Ang dami ko po kasi napapanood ng Kalingap. Si Kalingap Doon Rab. po sa kanya nag-umpisa. Tapos yun po, nakikita ko po yung ibang kating niya, gano'n. Kailan mo pa na pinapanood yung Team Kalingap? Almost year na po, siguro mag 1 year and ano po. Matagal na din. Opo. Matagal na din siya. At paano mo naisipan na i-message or mag-message sa sa live ko? Or may iba ka nang Hindi ko pinag-commentan? po nakikita nagla-live si Kalingap Rab po, ano po. Sa ano lang po niya, upload Sa mga ng upload. YouTube. Opo, doon lang Bihira po lang din kasi talaga nagko-comment ka na din talaga sa mga Oh, upload. dati. Pero sa live, hindi. Hindi ko po siya nakikita nag-live. Okay. Pero sa akin, first time mo ba mag-comment sa live ko? Opo. Actually, nung pag-comment kasi po ni Nicole, nakita ko po agad. Hindi ko lang siya pwedeng dire-diretso na i-discuss kasi iba yung topic nung time na yon. Pero nung nakita ko na, sabi ko, message na lang ako. At nag-message naman si Nicole. At yun pala, Nicole, anong totoong buong pangalan mo pala? Nicole? Nicole po, di Makulangan. Nicole De Silas, di Makulangan po. Nicole Di Makulangan. At yun, napansin ko lang din sa pagpasok ko dito sa bahay. Kanino itong bahay na to? Sa amin po, pinagawa po siya dati ng tatay ko nung nag-abroad pa po siya, nung buhay pa po siya. Buhay pa. Buhay. Nasaan na si tatay mo? Ano po, 2024 po siya nung wala. 2024. Opo, July. Pero naabutan niya na buntis ka. Ano po, buntis po ako nung nasa ospital siya, pero hindi po kasi kami okay, kaya hindi ko po nabanggit. Hindi din alam pala ni Hindi po. papa mo. Sobrang lala po kasi yung family problem. Anong buhay yung meron ka nung buhay pa yung papa mo? Hindi din po okay. Hindi din Hindi okay. din po masaya. Wala lang po, basta tao lang po ako, bata noon. Ganito na po ako noon pa. Pero sa inyo talaga to, bahay na to. Opo, pero wala po siyang titulo. Pero pinagawa po to ng tatay ko nung buhay pa siya para sa amin. Si mother, okay naman sila? Hindi din. Hindi. Hindi Sa kanila talaga. po nag-umpisa. Di parang itong bahay na to talaga, pinagawa lang siya ni papa mo, pero wala sa inyo iniwan na iba. Paano yung maintenance nito? Maintenance yung pag-ayos? Wala po, marami na lang po sira. Actually, yun nga po mga Kalingap, halatado mo po sa kanila na matagal na pong pinagawa at wala nang dinadagdag or wala nang maintenance, hindi na siya dinirenovate. Anong trabaho pala ni mother mo? Wala po. Walang trabaho? Wala po. Anong pangalan mo na ni nanay? Maricar po. Di mo Maricar. Walang trabaho si nanay. Wala po. Malusog lang po siya. Tignan, pero anytime po kasi pwede umatake yung epilepsy na. Sa totoo lang po kasi may crack na po yung ulo niya. Kasi inatake po siya once nung bata pa po ako doon sa labas. Tumama po yung ulo niya doon sa kanan, doon sa bato. At yun sa mga hindi pa kasi nila alam eh. Sa akin kasi sinishare mo na. Anong sakit ni nanay? Epilepsy po. Epilepsy po ang sakit ni nanay. At wala din pong trabaho si nanay. So, ikaw, anong trabaho mo? Wala po ngayon. Dati po meron.
Nung hindi mo pa pinapanganak si baby? Opo. Anong trabaho mo dati? Sa Watson po ako. Ah, okay. At syempre, hindi naman pwedeng wala kang partner, hindi naman magkakaroon ng baby kayda kung wala kang partner. Anong pangalan ni partner mo? Jobert po, Villanueva. Yung Jobert Villanueva. Ano naman trabaho ni Mr. mo? Nag-helper lang po siya sa construction worker. Ah, kamusta naman yung yung sahod ng isang construction worker? Tama ba dito sa budget nyo? Hindi po eh. Kinukulang pa din Kulang po. din Kahit talaga. sa panggatas ng bata, minsan kinakapos din. Nung sa pag-message pa lang po mga kalingap ni Nicole, sobrang naawa na po ako. Tapos, inopen niya po agad yung regarding dun sa bahay niya. Kasi makikita niyo okay po yung bahay nila. Pero, pag aalamin niyo po yung buong kwento talaga. Kasi walang-wala din po talaga sila. Walang trabaho si Nanay Maricar. Si Jobert naman, yung Mr. ni Nicole is helper na hindi naman din po sapat. So, hindi talaga po nila kayang pagamot si Baby Kaiden. Pero nung yun nga, di ba, nabanggit mo din na yung tatay mo is nagtatrabaho sa ibang bansa. Anong nakukuha? May nakukuha ba kayong sahod or retirement pay kay tatay niyo? Wala. Ay, wala talaga. Wala po. Anong iniwan? Ito lang mismo yung iniwan. Ilang taon ka na, Nicole? 20 years old pa lang po. Si Jobert. November 3 po, 2002. 20 and 22. Ilan taon? 23. 20 si Nicole, 23 naman si Jobert. Grabe, yung babata pa. At nakapagtapos ka ba ng pag-aaral? Senior high lang po. Si Jobert. Senior high din po. Nakapagtapos naman po sila ng senior high. Anong naramdaman ni nanay? Naramdaman mo nung nabuntis ka? Merong baby Kaida. Ako po sa totoo lang masaya po ako. Kasi parang, yun po kasi yung pangarap ko eh, magkaroon po ako ng ano. Pero hindi ko po tinotolerate na mag-anak ka ng ganong edad na bata ka. Pero sa akin po, masaya talaga. Pero expected ba yun or unexpected? Expected naman po. Expected na din talaga sa planado. Pero anong reaction ni Nanay Maricar? Nagulat po. Sa bagay, sino ba naman po hindi magugulat? 19 Okay, ka nabuntis. 19 po ako nanganak. 19 ka din po nanganak. ako nabuntis. Grabe. Ano naman yung nalaman mo na may sakit na ganito si Baby Kaida? Ano po siya, late po siya nakita. 8 months mahigit na po, nagpa-ultrasound ulit ako, saka po siya nakita. Ang una akala po ay yung sa myoma po. Mayuma. Myoma ko po, yung akala nila kasi may nakikita po silang bilog. Tapos edi yun po, pinagsaling-saling po nila kami ng check-up, edi kung kani-kanino pong doktor, hanggang sa nakita po talaga, kay baby daw po talagang bukol yun. Ay, Nakadikit sa katawan niya. Nung nalaman mong may ganun si Baby, anong naramdaman mo? Halo-halo po, kinabahan, nalungkot, nasaktan, parang minsan kayo question ko ano bang mali ko nagawa ng buntis ako. Pero wala po magawa. Grabe, sobrang po masayahin si Baby Kaida. Sa mga live ko po, ino-open ko si Baby Kaida at nagiging emotional kaming mga viewers, kahit ako naging emotional kasi siyempre may anak din po ako. Gustong-gusto ko po talagang tulungan kahit sabi ng mga kalingap taga-Dait po ako, Camarines Norte. At itong lugar po is Batangas. Sobrang layo po niyan sa Dait. Pero dahil po siyempre gusto ko talagang tulungan si Baby Kaida at siyempre may mga viewers po nagbigay ng tulong. So, ginawan po talaga namin ng paraan. Thank you so much din kay Emma na sinamahan kami. Paano nyo nairaraos yung pang-araw-araw kung hindi naman sapat yung sahod ni Jobert? Ano po, utang po sa tindahan. Tapos pag nagkakapera po ulit, babayad. Tapos yung matitira pang gastos. Tapos pag nagkulang po ulit, utang po ulit. Utang lang din, utang lang din talaga. Umiikot lang po doon. Paano naman yung check-up tapos yung ni Baby Kaida, yung panggatas? Doon din po inaawas. Kumbaga, ang inuuna po namin yung gatas ni baby. Tapos yung matitira po, kung ano na lang po yung sapat na mabibili doon na ulam, yun na lang po. May mga time ba na na wala kayong makain? Okay. Meron talaga. Meron pong time na wala din bigas. 0-0 po lahat. Kaya po kami nagkabigas ngayon dahil sa mga kanila. Pamigay po. Pero may time din ba na nawalang gatas si Baby? Meron po. Hindi nagutom talaga si Baby. Ginagawan po namin ng paraan. Mahirap po kami ng pera. Grabe. So yun po mga kalingap. At yun na lang, gusto kong tanong talaga. Isa din to sa gusto kong tanong eh. Anong kayang gawin ng isang ina para sa kanyang anak? Anong kayang gawin ni Nicole para kay Baby Kaida?
Kaya ko pong gawin lahat ng pagtitiis. Pagtitiis para sa kanya hanggang gumaling siya, pagtitiis para sa kanya para pag-aralin siya, makapagtapos siya. Lahat, hanggang paglaki niya, titiisin. Gagawin mo lahat para kay Baby Kaida. Ano na lang message mo kay Baby Kaida? Pag napapanood niya to, ano ba, paglaki niya, anong message mo na lang? Kaida, hindi ka man makaranas na nakagapang-gapang ka, nakalakad ka ng ilang buwan ka. Pipilitin namin mawala yung bukol mo, ipapa-opera ka namin. Papalakihin ka namin ng mabuting bata. May takot sa magulang at sa Diyos. Mahal na mahal kita, mahal ka namin. Kinikilabutan ako. Ako ay aawi sasambahin at pupurihin ka. Purihin ka sa iyong ginawa. Sa buhay kong ito'y mananatili. Wait lang. Kasi naging emotional din ako. Grabe naman yan. Sige, gusto ko din tanong si Jobert. Sige, Jobert, dito ka na lang muna. Anong message mo na lang kay Baby Kaida? Sige, punta na natin si Baby Kaida dito. Anong message mo kay Baby Kaida paglaki niya? Kaida, gagawin namin ang lahat para mapabuti ka. Lahat kaya namin gawin. Ang lang po kayo. Ako ay aawi sasambahin. Kahit si Jobert naiiyak din kasi actually mas okay nga yung ilabas mo. Kasi mas mahirap pong dinidibdib, kinikimkim yung nararamdaman. Open ba kayo sa isa't isa? Okay naman po kami dalawa. Believe din ako dito kay Jobert kasi pinanindigan niya si Baby Kaida. Dahil nandito na din si Baby Kaida. Guys, ito si Jobert, si Nicole at si Baby Kaida. Sobrang ganda naman ni Baby Kaida. Ang ganda-ganda. Gusto ko po sana i-introduce din si Baby Rai. Kaya ilang gabi na po, tulog po. Kaya hindi ko na din po ginising. Kaya andito po si Baby Kaida. Sa mga hindi pa po nakakilala kay Baby Kaida, ito po talaga yung pinunta namin. Hindi pa ako pumunta dito para kay Nicole, para kay Jobert, or para dito sa bahay na to. Kahit malayo po, pinunta ko po talaga to para kay Baby Kaida. And guys, si Baby Kaida po is 8 months old at may bukol po siya sa likod. Nakita ko po, sobrang laki na. Okay lang ba? Nag-ask din pa ako ng permission na kung okay lang pong ipakita si Baby Kaida. Baby Kaida, nakakasalita na ba si Baby Kaida? Hindi pa po masyado. Daddy, mami, Daddy. Minsan maingay na din. umiiri. Pero anong epekto nitong bukol? Mo guys na naawa talaga ko sobra kay Baby Kaida. Iba pong side effect daw na merong ganyan, hindi daw po maigalaw ang binti. Kumbaga late po sila nakakalakad ilang taon na. Yung iba din naman po, lumalaki daw yung ulo. Actually may mga viewers din po na doktor na tinitingnan din yung bukol ni Baby. Parang nakadikit lang daw po siya na kaya pong tanggalin talaga. May posibilidad talaga siyang matanggal. So yun nga, ang gusto ko lang tanong, anong sabi sa hospital regarding dito sa ni Baby Kaida? Ooperahan naman daw po talaga dapat si Kaida sa ganyang case. Kaso nga lang po, wala pa pong available na kama. Wala naman po kami ibang mapuntang ospital kasi doon po sa pinupuntahan namin may mga pwedeng lapitan. Opo, regional po siya. But Okay. So ang hinihintay na lang talaga is yung kama para kay... Ang dami po kasi naging pasyente doon. Pag nagpapa-check up po kami, punta kami ng 4 AM, nakaka-uwi po kami 6 PM. Kasama si Baby? Opo. Grabe ka. Tapos walang nangyari. Puro follow up, ganun. Tapos ngayon po kama na lang yung inaantay kasi nakapag-MRI na po kami lahat. Yun nga, maraming salamat po sa mga nagbigay po ng tulong kay Baby Kaida. At hindi pa to, meron pa akong ibibigay, hindi pa to lahat. Kasi may mga magpapadala pa po para kay Baby Kaida. Hindi ko na po kayo isa-isahin, syempre, nandyan na po ang Daddies and Mommies International. Sa pamilya ko po, sa group po na ginawa po namin. Maraming salamat po sa suporta ninyo. At syempre, dun sa mga mommies and titas ko po dyan, thank you so much po sa inyo. Pakita lang natin si Baby Kaida. Malaki na po. Mas lumaki siya. Mas lumaki na nga.
Grabe guys, tignan mo, mas malaki pa po yung bukol niya kaysa sa ulo ni Yung po Baby Kaida. sinabi sa inyo, ano yun, yung pagkalabas mo. Kaya medyo maliit pa. Ngayon malaki na. Hindi nakakalakad si Baby Kaida. Kaya na po niyang tumayo, matigas na yung, kumbaga may taba na po yung binti niya. Hindi niya kayang maglakad ng isa. Mabigat po kasi siya sobra. Mas malaki pa po yung yung bukol niya kaysa sa ulo po ni Baby Kaida. Kaya kailangan talaga po. Ay, hi ka daw, hi. Hi. Siguro ibigay na natin yung blessing para kay Baby Kaida. Sobrang masiyahin si Baby Kaida. Parang wala siyang problema sa likod. Kaya lang syempre sa loob-loob naman niya, sobrang hirap niyan. At ayun nga po, ito na po mga kalingap. Sa mga nagbigay po ng blessing, ito na po yun. Para kay Baby Kaida. Bilangin na muna natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 po. Para kay Baby Kaida. Ayun, Nicole na maghahawak po nito. At hindi pa po to hindi pa to lahat. May mga nagbibigay pa po. At siguro next month or this week, ipapadala ko na lang sa'yo. Or kami yung pupunta dito. Kaya itong 10,000 galing sa mga supporter po ng Team Kalingap. Maraming salamat po sa inyo. At ito na yung 10,000. Sa lahat po ng tumulong para sa baby namin, napakalaking tulong po nito. Sobrang napakalaking tulong po. Maraming salamat po. Sana po lagi niyo din isama si Kaida sa prayers niyo. Hindi ko po makakalimutan po. Saka kay Lord po, napakabuti niyo po sa amin. Salamat din po kay Kalingap Rain, sa lahat po ng Team Kalingap. Maraming salamat po. At syempre sa bumubuo po ng Team Kalingap, sama po ng Team Kalingap kay Kuya Val Santos Matubang. Maraming salamat sa iyo Kuya Val, at dahil sa iyo may mga ganito tayong natutulungan. At syempre kung hindi naman dahil kay Kuya Val, wala pong Team Kalingap. And syempre po sa anak po niya si Kalingap Rab, bro. Maraming salamat sa iyo bro, Kalingap Rab. At patuloy lang natin yung ginagawa natin yung pagtulong sa mga nangangailangan ng tulong. At sa mga viewers po natin, sa mga sponsor, maraming salamat sa pagtiwala at sa pagbigay ng tulong kay Baby Kaida. So ayun lang. Ikaw Jobert, ano masasabi mo na lang sa mga viewers or sa mga nagbigay ng tulong kay Baby Kaida? Maraming salamat po sa lahat po ng tumulong. At sana po may matulungan pa po kayong mga nangangailangan din po. At salamat din po sa bumubuo po ng Kalingap. At kay Lord po, salamat po. Thank you so much. So yun lang po mga Kalingap, ito lang muna po sa ngayon. Nagbigay lang po ako ng blessing at in-interview ko lang din po si Nicole. At kung may mga question pa po kayo na gustong malaman, message na lang po ako Kalingap Rain. At kung sa mga gusto din po magbigay ng tulong kay Baby Kaida, message din po ako. So yun lang po, maraming salamat po sa panonood. At sana po huwag niyo pong kalimutang suportahan si Kalingap Rab, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna, Jack, K-Boys, buong Team Kalingap po, supportahan po natin. Siyempre, one Kalingap, one family. Let's go. Thank you so much po. So yun po mga Kalingap, na interview na po natin at nakita na po natin si Baby Kaida. At hanggang ngayon po na-speechless pa din po ako. Hindi pa din po ako makapaniwala na may ganun po pala talaga. Actually, tingnan mo, pause na po ako. Pasensya na po kung pause ako. Yun Eman, anong masasabi mo doon kay Baby Kaida? Kawawa nga si Baby Kaida at ang laki ng bukol sa likod. Kailangan din agapan. Kaya yun po, kailangan po talagang abukapan. Nahihirapan din po sa pagtulog yung bata at patagilid-tagilid. At sabi ko nga po kay Jobert dun sa ama po, paglabas po, hindi po muntik na po siyang umiyak sa interview, pero nung paglabas po, nagpapasalamat, umiyak si Jobert dito na po sa labas. Hindi na napigilan ni Jobert na umiyak. Maging emotional. Naging emotional na po nung paghatid sa amin dito sa labas. Kasi sobrang bait ng bata. Ang babata pa nila pero ang bait. Sobrang galang, grabe yung pasasalamat nila. Kaya sabihin ko po, deserving po talaga nilang tulungan. Si Baby Kaida po yung purpose natin dito. So yung po mga Kalingap, pauwi pa lang po kami, nasa Batangas po kami at ihahatid po namin si Eman at uwi po kami ng Dait. Siguro mga 9 to 10 hours pa po yung biyahe namin. Pag hindi ko po siguro kinaya,
matutulog na lang po kami sa hotel or sa gilid muna po ng kalsada para makapahinga po. Kasi hindi ko din po pwedeng ipilit. Sobrang delikado po. Sabay-sabay siguro kami nila Kalinga Prab pag-uwi po nila. And ng Danjoy, Jomcar, Edsy. So ayun po, yun lang po. Maraming salamat po sa panonood at one Kalingap, one family po. Eman, thank you so much, Eman. Salamat din po.